Hello po, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. This topic is exclusively for our church only. Ito po ay nais ko pong ibahagi po sa inyo pong lahat, sa ating kongregasyon, sa mga leaders at disciples ng ating simbahan, sa mga kapatiran sa dako paroon, sa Maynila, sa ibang bansa, at sa mga malalayong lugar na makapatiran natin dito sa Lamb of God Global Ministries. Mahalaga po ang ating pag-uusapan dahil ito po ay assignment ng Panginoon sa atin. Sana you take the challenge to do this. Gusto kong i-share sa inyo ang bagay na ito. Spread the word, make your house the house of God. Spread the word, make your house the house of God. Napakabuti ng Diyos, hindi hadlang ang distansya, hindi hadlang ang sitwasyon, hindi hadlang ang kakulangan ng transportasyon para tayo ay makasamba. Dahil sa biyaya ng Panginoon, meron tayong online celebration at maaari nating dalhin ang simbahan sa loob ng ating mga tahanan. We want to spread the word of God not just in your family, but in your community. Ginagawa natin ang paghahayo sa ating church sa pamamagitan ng ating mga connect groups na ginagawa sa iba't ibang barangay, ang mga community connects, family connects, student connects. Ito'y paraan natin ng paghahayo sa pamamagitan ng small group. Ang online celebration ay pwede nating gamitin another avenue upang ang salita ng Diyos ay maipalaganap sa ating mga pamilya at komunidad. Ito ang ating hamon sa ating lahat. Bakit hindi natin gawing house church ang ating mga bahay using our online celebration na laging ina-upload sa Facebook at sa YouTube? Para kanino ba yung house church? Bakit natin gagawin ito? Para kanino yung house church? Una, para sa mga kapatiran natin na nandoon sa malalayong lugar, gaya ng Maynila o nasa ibang bansa. Through technology, we can be connected together in our church continually. Ngayon, sa ating house church sa Carson, California, ang ating pastor doon, si Brother Dante, at pina-facilitate niya ang house church sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, mga pamangkin, at mga kasama sa loob ng bahay. Pwede niyong gawin yan sa Maynila, sa mga malalayong lugar. Make your house the house of God. Ito, pangalawa, ay para sa mga kapatiran na malayo din ang pinanggalingan na nasa kabilang bayan at hirap kang maisama ang mga kapitbahay mo o pamilya mo dahil may distansya din ang bahay niyo papunta dito. Dahil sa malaking gastos sa pamasahe. Kung ikaw lang ang nakadadalo sa church, then, pag-uwi mo sa bahay, yayain mo mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, pamilya mo. Yayain mo sila. Magkaroon kayo ng house church sa loob ng inyong tahanan. Pangatlo, ito ay dinisenyo para sa malalapit lang, pero nais mong simulang abutin ang pamilya mo at mga kapitbahay mo sa pamamagitan ng house church na gagawin mo. The purpose is to evangelize them at ilapit ang church sa kanila. Pero take note, mga kapatid, take note. Hindi dinisenyo ito para gawin kang tamad. Kung malapit ka lang at isang sakay lang ang church mula sa inyo, bring yourself and your family sa gawain. Huwag mong gawing dahilan na may online naman para ma-accommodate ang iyong katamaran. Sabi ko, ang purpose is to
evangelize yung mga kapitbahay mo o kasama mo sa bahay na hindi pa nakakapag-church, nagsisimula ka sa pamamagitan ng house church. We do house church with a purpose, to spread the word of God, to bring Christ to the people, and to bring the church nearer to them. Ang tanong, handa ba tayong gawing house of God ang ating mga bahay? Sabi sa Joshua 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Hindi sinabi ni Joshua, "As for me only." Sinabi niya, "Me and my house." Ngayong araw, pag-usapan natin, paano natin maisasabuhay ang spread the word, make your house the house of God. Una, ang tahanan ay dapat maging sentro ng presensya ng Diyos. Matthew 18:20, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Hindi kailangan ng malaking building para bumaba ang presensya ng Diyos. Kailangan lang ay pagtitipon sa kanyang pangalan. Mag-imbita ka ng mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, at yung pamilya mo mismo. I-set up ang inyong TV, speaker, at ayusin ang inyong lugar, sa inyong sala, sa inyong balkonahe. Hindi lang ito simpleng paghahanda, ito ay paglalaan ng espasyo para sa presensya ng Panginoong Diyos. Narito ang mga practical application. Una, ihanda ang lugar ng inyong pagtitipunan. Sa balkonahe o sa sala, ihanda mo ang lugar na pagtitipunan. Ayusin ang mga upuan, malinis at maayos ang lahat. Ipwesto ang TV o device na gagamitin mo at pati speaker na maririnig at makikita ng lahat. Mas maganda kung gagamit ka ng TV para mas malaki yung visual at makakapanood sila. I-minimize ang mga distractions. Magbihis ng maayos, hindi yung nakapambahay, bilang paggalang sa ating Panginoong Diyos. Ikaw ang magsimula nito para gayahin ka din ng mga kasama mo. In 1 Corinthians 14 verse 40, "Let all things be done decently and in order." Ang kayusan ay pagpapakita ng paggalang sa ating Panginoon. Kapag nakita ng mga anak natin, mga kaibigan natin, na seryoso tayo sa pagsamba, matututo silang igalang ang Panginoon. Pangalawa, ang pamilya ang unang kongregasyon natin. Acts 16:31-32, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Ang salvation ay gustong ibigay ng Diyos, hindi lang sa atin, kundi sa ating buong sambahayan. Mga magulang, mga kapatid, huwag nating iasa sa iba ang spiritual growth ng ating pamilya. Tayo ang unang pastor sa loob ng bahay. Deuteronomy 6:6-7, "These words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children." Hindi lang ito trabaho ng pastor sa church building. Ito ay responsibilidad ng bawat magulang at leader ng tahanan. Sa house church, merong magli-lead. May mangunguna, may magpapacilitate, may magpapaalala, may magbubukas ng panalangin. Ikaw ang magsilbing leader after mong pumunta dito sa ating gawain. Pag-uwi mo, tipunin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, yayain mo sila. Sapat na yun para magdala ng apoy ng Diyos sa bahay nyo at sa barangay nyo. Gawin natin ito para sa pamilya at kapitbahay mo na magsimula sila sa pamamaraang ito. House church. And later, kung malapit lang naman sila at madadala mo sila dito sa ating gawain, sa ating
on-site celebration, gawin mo. At maging connect group meeting na lang sila paglaon. Sumabay ka sa praise and worship. Sumabay, wag manood lang. Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Hindi tayo audience, hindi tayo nanonood lang concert, kundi tayo ay sumasamba sa buhay na Diyos. Habang may online celebration, tumayo kung kinakailangan, umawit, pumalakpak, iangat ang kamay, sabayan ang pagpupuri na ginagawa sa ating online. John 4:23, the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Kapag nakikita ng mga anak at mga kasama natin na tayo ay totoong sumasamba, tinuturoan natin silang magmahal sa presensya ng Diyos. And honor God with your tithes and offering. Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with your possessions, then your barns will be filled with plenty. Kahit nasa online celebration tayo, hindi nawawala ang prinsipyo ng paghahandog. Ang paghahandog o pagbibigay ay ekspresyon ng pagsamba. Pagkilala na ang Diyos ang provider at pagpapakita ng pagtitiwala. Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse. Kapag nagturo tayo sa loob ng bahay tungkol sa pagbibigay sa Diyos, tinuturoan natin ang susunod na henerasyon na magtiwala sa ating Panginoon. Ikaw bilang leader ang mag-prepare ng offering plates and envelopes. At hayaan mo silang magkusa sa paghahandog. Ikaw ang manguna. Be a pattern, be an example. At ikaw bilang kanilang leader ang mag-send later sa ating church center ng ating mga handog. And then listen to the Word of God. Wag lang makinig, unawain. In Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kapag dumating ang preaching time, tahimik ang lahat. Dapat lahat tahimik, lahat nakikinig. Nagte-take notes kung maaari. At pagkatapos ng Word of God, i-post nyo muna ang TV, magkaroon kayo ng group sharing. Magkaroon ng group sharing, tanungin ang lahat, ano ang naintindihan mo sa mensahe? Ano ang tumimo sa puso mo? Paano natin ito i-apply sa ating buhay ngayong linggo? James 1:22, be doers of the word and not hearers only. Ang sharing time ay paraan para ang salita ay maging buhay sa bawat isa. Ipag-pray ang mga pangangailangan at mag-anyaya ng kaligtasan. Philippians 4:6, in everything by prayer and supplication, let your request be made known to God. Sa house church, ilista ang mga prayer request. Ipag-pray ang mga may sakit. Ipag-pray ang mayroong problema. Ipag-pray ang pamilya. At kung meron kang na-invite na kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, ibahagi mo yung one verse evangelism, ang gospel. I-lead mo sa prayer of salvation upang tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Bigyan sila ng pagkakataong tanggapin si Jesus sa kanilang puso. Romans 10:9, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart, you will be saved. Ang bahay mo ay maaaring maging lugar ng kaligtasan ng isang kaluluwa. Panghuli, isara ang fellowship sa panalangin at encouragement.
Hebrew 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Pagkatapos ng lahat, manalangin bilang pamilya, pasalamatan ang Panginoon, i-encourage ang bawat isa at anyayahan silang sumama muli next week. Magtipon-tipon muli next week. Because consistency builds culture. Kapag linggo-linggo itong ginagawa sa inyong bahay, ang presensya ng Diyos ay magiging normal sa inyong tahanan. Bakit mahalaga ito? Lalo na sa malalayong lugar. Hindi na kailangan ng transportasyon para sa lahat. Dinala natin ang simbahan sa kanilang barangay, kanilang bahay. Let's bring the church near to the community. Make your house the house of God. Mas tipid sa oras at gastos kung malayo ang kanilang pinanggalingan. Mas intimate ang fellowship at mas naalagaan ang spiritual growth ng pamilya. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another. Ang disenyo ng house church ay biblical. Sa early church, sila ay nagtitipon-tipon sa mga bahay-bahay. Acts 2:46, they continued daily breaking bread from house to house. Hindi ito bagong ideya, ito ay pagbabalik sa original design ng Diyos. Sa aking pagtatapos, mga kaibigan, mga kapatid, ang tahanan mo ay maaaring maging altar ng Diyos. Mga kapatid, hindi kailangan ng malaking gusali para maranasan ang revival. Minsan ang revival ay nagsisimula sa sala. Minsan ang pagbabago ay nagsisimula sa isang tatay o nanay na magsasabing, simula ngayon ang bahay na ito ay para sa Panginoon. 2 Chronicles 7:16, for now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever. Kapag inialay mo ang iyong bahay sa Diyos, ang presensya niya ay mananahan diyan. Ngayon, itong hamon sa atin, ihanda ang lugar mo, ihanda mo ang puso mo, ihanda ang pamilya, kaibigang kapitbahay, manguna ka, mag-lead ka sa kanila, magpastor ka, mag-facilitate ka, spread the word, make your house the house of God. Sabihin nga natin, Lord, gamitin mo ang bahay namin para sa iyong kaluwalhatian. Amen. Maraming salamat po at sana po ay may mga magigiting na mga lingkod ng Diyos na kung meron naman kayong TV, meron naman kayong espasyo sa inyong bahay, magbukas ka ng house church sa inyong tahanan. Sa iba't ibang barangay at sa malalayong lugar, ilapit natin ang ating Panginoon, i-spread natin ang Word of God, dalhin natin ang simbahan sa inyong tahanan. Salamat po. God bless you. God bless you.